Alam nyo, sa panahon ngayon ng cancel culture, may isang kwento tungkol sa isang tao na sinubukan nilang patahimikin, i-discredit at basically burahin sa eksena. Pero sa huli, hindi nila kinaya. Tara, pag-usapan natin yan. Okay, para mas mag-gets natin yung tindi ng mga pangyayari sa chapter 20, kailangan nating balikan tong misyon ni Jesus. Ito kasi yung why niya, yung dahilan ng lahat. Hindi siya pumarito para lang manggulo. Ang misyon niya, hanapin at iligtas. Pero heto yung catch. Minsan, para makapangligtas ka, kailangan mong harapin at banggain yung mga sistema na siyang nagpapahamak sa mga tao. At yan nga yung malaking tanong, di ba? Anong mangyayari kapag nagbanggaan na ang tunay na authority at yung authority na galing lang sa posisyon kapag nagharap ng katotohanan at ang puro tradisyon na lang? Handa na ba kayo? Simulan na natin. So picture this, unang eksena, templo. Ito yung sentro ng kapangyarihan nila. Dito ngayon, kinorner si Jesus ng mga chief priests and elders. Sila yung mga, kumbaga, gatekeepers ng relihiyon. Sila yung mga trapo ng panahon nila. Isipin nyo, biglang may isang taga-probinsya na gumagawa ng eksena sa mismong teritoryo nila. Pero linawin natin ha, hindi ito isang genuine na tanong. Isa itong power play. Ang gusto talaga nilang mangyari ay ipahiya si Jesus sa harap ng madla. Ang totoong tanong nila ay, sino ka para magturo dito sa bahay namin? Anong karapatan mo? At dito, grabe, makikita nyo kung gaano kahenyo si Jesus. Imbes na sumagot at mahulog sa patibong nila, binalik niya yung tanong. Ang tanong niya, yung otoridad ba ni John the Baptist galing sa langit o sa tao? Perfect trap, di ba? Kasi dito na-expose kung ano talaga ang kinakatakutan nila. Nanahimik sila. Bakit? Kasi na-corner sila. Pag sinabi nilang galing sa langit ang otoridad ni Juan, ang isasagot sa kanila, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Pag sinabi naman nilang galing lang sa tao, naku, baka kuyugin sila ng taong bayan. So anong sagot nila? Hindi namin alam. Mas takot pa sila sa sasabihin ng tao kaysa sa katotohanan. Kaya ang sabi ni Jesus, well, kung ganun, hindi ko rin sasabihin sa inyo. Game over. So, palpak yung direct attack nila, di ba? Ngayon, si Jesus naman ang nagbago ng diskarte. Hindi na siya basta sumasagot, siya na ngayon ang nagtatanong sa pamamagitan ng isang kwento. Isang parabola na parang humawak siya ng salamin at tinutok mismo sa mga mukha nila. Pansinin niyo yung pasensya ng may-ari, no? Paulit-ulit siyang nagpadala ng sugo. Pero sa bawat padala, palala ng palala yung kasakiman at karahasan ng mga nangungupahan. Ito yung pasensya ng Diyos laban sa katigasan ng ulo ng tao. At dito na talaga sumagad. Mula sa simpleng kasakiman, nauwi na sa planong pagpatay. Nakita nila yung anak, hindi bilang solusyon, kundi bilang isang threat sa ambisyon nila. Ganyan na ganyan ang tingin ng mga religious leaders kay Jesus, isang banta sa kapangyarihan at kontrol na matagal na nilang hawak. At ito yung brilliant na plot twist. Gamit ang sarili nilang banal na kasulatan, ipinakita ni Jesus na yung pagtakwil nila sa kanya ay hindi pala ang katapusan ng kwento. Yun pala mismo ang katuparan ng propesiya. Yung bato na tinapon nila kasi akala nila basura, yun pala ang gagawing pundasyon ng Diyos. Imagine niyo yung mga mukha nila nung narinig nila yan. At ito yung pinaka-importante. Malinaw na malinaw, no? Sapul na sapul sila. Gets na gets nila na sila yung pinapatamaan ng kwento. At dahil doon, hindi na lang sila basta inis. Na yon, aktibo na silang naghahanap ng paraan para magdakip siya. So anong next move nila? Dahil bigo yung direct confrontation at napahiya pa sila sa publiko, lumipat sila sa plan B. Isang mas tusong paraan, ang mga intellectual trap. Grabe yung bitag na to, no? Isipin niyo yung tension. Checkmate dapat. Pag sinabi niyang oo, isa siyang taksil sa bayan, kakampi ng mananakop na Romano. Pag sinabi niyang hindi, isa siyang rebelde na pwedeng aristuhin agad. Parang wala siyang lusot. O yan ang akala nila. Pero yung sagot ni Jesus, henyo. Hindi lang niya sinagot yung tanong, binago niya yung buong framework ng usapan. Ipinakita niya na oo, may mga responsibilidad tayo dito sa lupa, sa gobyerno, sa sistema. Pero ang ating pinakamataas, ang ating ultimate allegiance ay laging para sa Diyos. Ayon, boom! Bagsak ang unang patibong. Sa harap pa ng lahat, napatahimik niya sila, walang masabi, walang maribatal. Parang mic drop moment, di ba? Okay, so next challenger, mga Saduceo naman. Iba naman ang atake nila. Hindi na political, kundi theological. Ang bala naman nila ay tungkol sa kabilang buhay. So, mahalaga tong tandaan,
Dahil hindi sila naniniwala sa resurrection, ang buong layunin ng tanong nila ay para gawing katawa-tawa at parang isang malaking joke yung buong ideya ng muling pagkabuhay. Ang absurd ng senaryo, di ba? Gumagamit sila ng isang legal at logical na puzzle para subukang isukol si Jesus at palabasin na, see, walang sense yang resurrection na yan. Imposible. Pero si Jesus, imbes na malunod sa mababaw nilang tanong, tinaas niya yung level ng usapan. Para niyang sinabi, yung pag-iisip nyo sobrang limitado. Ang buhay sa hinaharap ay hindi lang part 2 ng buhay dito sa lupa. It's a completely different reality, isang higher dimension. At ito na. Ito na yung theological knockout punch. Hindi lang niya sinagot yung tanong, dineklara niya kung sino ang Diyos. Siya, aniya, ay Diyos ng mga buhay. Ibig sabihin, sa paningin niya, walang tunay na katapusan, walang tunay na patay. Lahat ay buhay sa kanyang harapan. Isipin nyo yung lalim nun. Okay, so tapos na ang Q&A portion. Nasagot na lahat ng patibong. Ngayon, si Jesus naman ang sasalang. Defensive mode off, attack mode on. At nagbigay siya ng isang matinding public service announcement, isang babala laban mismo sa mga pinunong ito. Itang listahan na to parang isang expose. Lahat ito tungkol sa forma, tungkol sa image. Panlabas na anyo ng kabanalan pero yung loob, bulok. Puro papogi, puro performance. Pero sa likod ng lahat ng yan, sinasamantala nila yung mga nasa layayan, yung mga pinakamahina. At yan ang kanyang huling hatol. Isang malinaw at, aminin natin, nakakatakot na mensahe. Na kapag ginamit mo ang relihiyon para sa sarili mong kapakinabangan, may mabigat na kabayaran yan. At dito nagtatapos ang pagsusuri natin. Sinimulan natin to sa usapang cancel culture. Sa buong kabanata, walang tigil nilang sinubukang i-cancel si Jesus. Pero nabigo sila. Itinakwil nila yung mismong batong panulukan, yung pundasyon. Kaya ang tanong para sa ating lahat ngayon, sa isang mundong ang dali-daling mag-cancel ng kahit ano, anong isang bagay sa buhay mo na hindi kailanman pwedeng ma-cancel? Sino o ano ang iyong pundasyon? Yan ang magandang pag-isipan.